May nga nagtanong sa akin, mahabang ang pasensya mo pagka matyaga ka dyan para magpa-picture, para magkipagkamayan. Kako, iniisip ko kung ayaw na makipagkamayan sa akin ito, kung ayaw na magpa-picture sa akin ito, delikado na ako at I'm in public life. So, para sa akin, I'm a little flattered. Nakalaping karangalan yun, gustong makipagkamayan sa iyo yung tao, gustong makipag-picture sa iyo yung tao. Malaking bagay sa akin yun na tinuturing kang kaibigan, tinuturing para kang inaasahan, ginugusto ka. Mahirap tanggihan yun at siyempre napakasarap ang pakiramdam na ganyan ang trato ng tao sa iyo. We went again to conduct a medical mission, and this time it was in the town of Licab in Nueva Ecija. And of course, we've grown accustomed to going to all of these places. But I have to say that the welcome that they gave me in Licab was overwhelming. They had the school children lining the road. Nagpagawa pa yata ng mga maliliit na flag. At halos lahat ng bayan nandun sa kalsada para salubungin kami. Ay! Salamat! Nakakatuwa naman to see that kind of reaction sa tao. So it was a very interesting and entertaining and very pleasurable visit. Kasama doon sa program namin, pag nag-attend ako ng kanilang flag ceremony. Pagkatapos ng flag ceremony, dinala ko doon sa Municipal Hall. At doon nag-ribbon cutting sa ginawa nilang Museong Bayan, which was there, which recorded and commemorated the establishment of the town of Licab. So, and that was where the history was explained to me. It turns out, nung pagdating namin, the town of Licab was established by an Ilocano, taga San Nicolas, isang askera, na noong unang panahon dumating doon, talagang siyang nagputol ng kahoy para maglagay mag-alaga ng palay. At doon talaga nag-start ang community, was from this fellow from San Nicolas. So we have a special connection. At maraming siguro mga 30%, 35% na ang Ilocano na nandun. Kaya't parang very much a homecoming. Senator Bongbong Marcos! Make some noise, Licab! Marcos!
din naman kami doon sa medical mission, sa dental, doon sa pamimigay ng salamin at yung dati namin ginagawa sa iba't ibang lugar. At nakakatuwa naman na makita na marami naman kaming natulungan doon sa medical mission, which I suppose is the point of the whole thing. Dumaan ako sa Supreme Court ng gabi ng 28 dahil yung ating mga kaibigan ay pilit na gumawa ng vigil. Dahil 29, kung maalala ninyo, June 29 was the date that I filed my electoral protest in 2016. Kaya sabi nila, dapat mag-vigil tayo dahil magdadalawang taon na. At kaya naman, pinuntahan ko sila at muling nagpasalamat. Salamat sa inyo muli. At tayo ay nandito at nag-vigil tayo para sa second year ng protesta. Tayo ay hindi natin iiwanan itong laban na ito at hindi natin bibitiwan itong protestang ito nang malaman ng lahat kung ano ba ang talagang nangyari sa nakarang halalan. Nakakalungkot lang na umabot na tayo sa 2 taon at sana hindi na umabot ng mas matagal pa bago malaman ng taong bayan kung ano ba talaga ang nangyari sa nakarang halalan, kung sino ang nanalo bilang vice-presidente, kung ano ang naging problema, kung nagkadayaan ba, at sino ang may pananagutan kung sakali man mapakita na ganyan ang nangyari, na ginalaw ang resulta ng eleksyon at hindi sa aming pagsasalamat sa inyong lahat, sa inyong tuluyang pagsuporta, tuluyang pagmahal at tuluyang pagbantay dito sa ating pinaglalabak para sa katotohanan at katarungan. Maraming salamat sa inyo lahat.